MasterJet nag-avail po ako ng MPL Flex. Previous loan ko po ay MPL with monthly deduction of 5,100. Pag avail ko po ng MPL Flex, naging 3,500 na lang monthly kaltas ko. Na-approve po MPL Flex ko last September 26. Then November po nakakaltas yung MPL Flex ko. So tama po yun. Kapag September 26 ka kasi nag-grant yung loan mo, lagpas na sa 23, so second month after yung start. So tama po na November. October po, kumaltas pa rin ang 5,100 which is my old MPL. Tanong ko po, di ko po ba mare-refund yung September and October? So September siya renew, no, from 5,100 naging 3,500 na lang. So siguro this is the time kasi na naging available si Flex. So tumaas siguro yung loan term kaya bumaba yung amortization ng kanyang loan. Ngayon, dahil September siya nag-apply, nag-renew, naging 3,500. So by September fully paid na yung existing loan, yung old loan niya sa MPL. So dahil tapos na yung sahod sa September, nakadeduct na sa kanyang sahod yung monthly amortization of 5,100 sa September. So ngayon, pag remit niyan sa GSIS, makikita na walang laman, na wala na, fully paid na yung old loan. So ano yung meron doon sa GSIS? Yung new loan niya, applied September, ang first payment ay dapat November. So dahil hindi po siya napadelete, ay tuloy-tuloy yung deduction sa October na ganoon pa rin, 5,100. Then siguro by November naging 3,100 na. Ang tanong ngayon, November yung simula ng deduction supposedly. So yung September at October, by the time na fully paid na yung old loan, mare-refund ba yan? Most kasi sa mga nababasa ko sa mga komento ninyo, ay may mga nagsasabi na pwede talaga yung ma-refund, no? Kapag mag-request ka na refund sa GSIS. Pero dahil medyo matagal na po na nangyari yon, last year pa, ngayon ay February na, check nyo po yung GSIS touch ninyo. Yung loan account na bago, granted September 26, first payment ay November. Kapag nandyan po yung 2 buwan ng September at October na pareho 5,100, yun po yung ginagawa ni GSIS, no? Pag remit niya ni agency, nakikita, fully paid na yung old loan, pero meron pang bagong loan dito. So, sa halip na i-refund sa inyo, ay ginagawang payment siya doon sa bagong loan. So, kumbaga nagkaroon ng 10,000 na payments doon sa bagong loan mo. 10,200 na parang advance payment doon sa loan mo kay GSIS. No, so, yun po yung nangyari dyan. Siguro kung bago pa lamang po yung pangyayari, ay baka pwede pa po kayo mag-request ng refund from GSIS o kaya ay from your agency. Kasi baka hindi pa nila na-remit. Pag hindi pa na-remit, ay pwede pa nilang ibalik sa inyo. Pero kapag na-remit na nila, si GSIS yung magbalik niyan, mag-refund niyan kapag na-remit na agency. Ngayon dahil medyo matagal na po, no? September, October last year, tapos February na po ngayon. Kaya I'm not sure kung ano po yung magiging decision ni GSIS if kayo po ay mag-request ng refund. Pero I'm sure na talaga makikita ninyo yan ngayon reflected as payment doon sa bagong loan po ninyo. Kindly check nyo na lamang po sa GSIS Touch yung bago po na loan. Makikita po ninyo dyan sa yung parang per month na payment. May makikita po kayo dyan maybe September and October or baka doble sa October. Basta dalawang total of 10,000 po yun, makikita nyo dyan na magiging payment. So, ang nangyari dyan ay magiging mas maaga yung pag full payment ng inyong utang sa GSIS if ever na hindi po kayo magkapag-renew. So, for me personally kasi for me, ay okay na rin na nandoon siya
as long as makikita mo talaga siya na naging payment siya, ay kampante ka talaga, no? Wala kang dapat ikabahala kapag nakikita mo naman na pumasok siya as payment. Kasi walang nawala, no? Nandoon pa rin. Ikaw pa rin yung nakikinabang sa kanya. Balang araw kapag ikaw ay magre-renew, edi mas malaki yung magiging net proceeds mo doon sa renewal mo kasi nga advance yung naging payment doon sa utang mo. Kapag pumasok yung dalawang yan, mas maliit na ngayon yung binabayaran mong interest sa utang mo kasi mayroon kang 10,000 na advance payment pumasok sa loan account. So yun po yung isa sa mga magaganda na naging epekto ng ganyang sitwasyon. Kaya for me talaga ay advantage naman po sa part ni borrower. Pero magkaiba po kasi tayo ng opinion, para sa inyo ay dapat talaga siyang i-refund. So subukan nyo na lamang po na kontakin yung GSIS branch po ninyo. Pero for me parang hindi na po siya ma-refund dahil matagal na po yun nangyari. Pero pag nakikita mo talaga siya as payment sa account mo, ay wala naman po problema dyan. Walang nawala kasi pumasok rin naman po sa account ninyo yung nakadeduct from your salary.